life mo lang na pumaldo na yan? Actually, Pumaldo na yan. Anong sagot ni Torre na matigas ang mukha, mas matigas pa kaysa sa sa bakya? kagabi lang namin nakita yon. Umiyak ang misis ko eh. Sabi niya, Iyak, bakit? Paldo ka, ba't iiyak? Bigyan mo pera, paldo ka eh. Bakit siya iiyak? Sabi niya, paldo ka. Alam mo ba ibig sabihin ng paldo? Oo, kasi yan ang tawag namin sa mga magnanakaw sa Kongreso, paldong-paldo eh. Yan ang sinasabi namin kay Sandro Marcos, paldong-paldo. Dahil may balita, si Sandro Marcos daw ang nagmamanipula ng vape business sa buong Pilipinas. Wala na makapagnegosyo ng vape, kailangan dumanan sa kanya. Paldong-paldo. O si Bongbong, sa dami ng pera daw na ninakaw daw ha, sa flood control project, paldo. Yung mga congressman na nadeliberan ng mga mali-malitang pera, paldo. Diba? O anong tawag ng misis mo sa'yo? Paldo. Utangin na, Tore. Binisto ka ng asawa mo. Walang hiya talaga naman, oh. niya, Magandang araw. Umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga banateros na hindi pa natutulog. Magandang gabi sa inyo, umaga, tanghali. Lalo-lalo na yung mga kababayan natin dyan sa ibayong dagat na nagtatrabaho, masipag na nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Para sila ay nakawan ng mga kawatan na mga taga-gobyerno na ibinoto nila, mga mambubudol. Magandang araw sa inyo. Nandito na naman, ito na naman ang inyong pinaka-paboritong walang kwentang fake news peddler sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, tutok sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangat, adik, pusyer, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, at hindi lang kuratong baliling ha, pati madriaga, kidnapping group, na 2016 pa nangingidnap na. 2016, 1996 pa lang nangingidnap na. Hayop na yan. Oo, bata pa lang nangingidnap na, ngayon ginagawa ng santo ng mga tarantadong taga-gobyerno. Panibagong araw, panibagong uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman kayo dyan? Boss Dada TV, mag-follow kayo sa ating Facebook page ha. At syempre, mag-follow din kayo sa ating subscribe sa YouTube channel natin ha. O, laging tatandaan na dito sa YouTube, pag nag-subscribe kayo, walang bayad. Subscribe lang na subscribe. Subscribe din yung mga nanonood dito sa Boss Dada TV. Diyan sa Boss Dada 2.0, puntahan nyo naman. Tapos mag-subscribe naman kayo dyan. Kayo na mapatamad nyo naman. Yun na nga lang ang gagawin nyo para mamay-silbi tayo sa lahat sa buhay at sa Pilipinas eh. O, nandiyan dyan sa Boss Dada 2, tatype nyo lang sa may YouTube. Di ba nanonood kayo dito ngayon? O, labas muna kayo. Di naman live to eh. O, labas muna kayo, punta kayo. Type nyo, Boss Dada 2.0, space 2.0. O, tapos punta kayo doon, subscribe kayo o balik kayo ulit dito. Kasi maganda yung channel na yan. Dahil nandiyan dyan sa channel na yan yung mga may ikling version nung ating mga ikino-content dito. Siyempre may mahabang version, may mga gusto ko yung balikan, per topic nandiyan yan mga bossing. O siyempre pag nanood kayo dyan, hindi na kayo mabuburyong. May napapanood na kayo mahaba, may napapanood pa kayo maikli. O diba? O tapos, di nakakatulong pa kayo sa ekonomiya ni Boss Dada. Kayo naman, kasimple-simple lang naman, wala pa yan. Kuripot nyo na nga eh. Magsusubscribe lang kayo, hindi nyo pa magawa. O mga bossing, naku po, mainit pa rin ang mga issue sa bayang Pilipinas. Siyempre, kalma-kalma na lang tayo dahil malapit-lapit na. Malapit-lapit na mga bossing ang katapusan. Mamaya ibabalita natin, naku po, may magandang development na nangyari, mga bossing. Nahuli na po si Zaldico. Putang ina, sigurado ako maraming hindi nakakatulog ngayon. Sa pagkahuli ni Zaldico, maraming hindi nakakatulog. Sino yung mga hindi nakakatulog? Puta yan, si Kimbo, sila De Lima, yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Buti pa si Akop, patay na. Hindi na siya gagambalain sa impyerno. Sinusunog na ngayon sa impyerno yun eh. Oo, pinapaso-paso na ni Lucifer yun ngayon. O, yung mga buhay pa, yung mga malapit na mamatay, yung mga nangangayayat na mga congressman na nakatanggap ng sandamukal na malamiletang pera, putang ina ninyo. Yari kayo ngayon, nandiyan na si Zaldico. Yun lang, hindi natin alam kung si Zaldico makakauwi ba ng buhay dito sa mundo, dito sa Pilipinas. Baka sinundo na yan, baka
Baka akala ni Zaldico ang susundo sa kanya gobyerno, yung pala si kamatayan. Zaldico. Oo. Utangin na, kabuti nga sa'yo. Magnanakaw kang hayop ka, mabuti nga nahuli ka na. Pero ingat ka. Umalis ka, lumayo ka sa mga liwanag ha. Baka may nakikita ka liwanag, dun ka pupunta, wag ka pupunta ron. Oo, wag si kamatayan yun. Magdasal ka na makauwi ka ng buhay dito sa Pilipinas. Ang problema, baka paglapag mo dyan sa airport, putya, mapalitan ang pangalan ng airport natin ha. Maging Zaldico International Airport yan ha. Oh, Zaldico, galing-galingan mo. Putang ina ka kasi, tarantado ka eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Zaldico, ulul ka kasi. Nagsalita ka na. May part 1, may part 2. Ilang part na yung mga expose mo eh. Ang ganda na ng mga ipinapakita mo sa Facebook o social media mo eh. Hindi ko alam kung bakit na nahimik ka bigla. Tarantado ka kasi eh. O alam ko naman na kaya ka na nahimik dahil pinatahimik ka ng mga kasabwat mo sa pagnanakaw sa Pilipinas. O siguro sinabi ng mga kasabwat mo, ano ba problema mo? Putain na ka, sumbong ka na sumbong eh. Sumbong ka na sumbong, alam mo naman na yan ang kahihinatnan mo. Nagnakaw tayo, alam ang gusto mo, mamuhay tayo ng payapa. Siyempre hindi. Hindi tayo mamumuhay ng payapa dahil nagnakaw tayo eh. O ngayon, kung halimbawa man ikaw yung ginagamit namin para maging fall guy o gamitin namin para may masisi ang taong bayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, o okay lang yun, yumamang ka naman eh. Tagal-tagal mo na nagnanakaw sa Pilipinas eh. Ano ba kailangan mo? Salita ka ng salita kung ano-ano yung sinusumbong mo. Di ba nakapag-move daw ng asset yan na bilyon-bilyon ang halaga? Napakahirap manirahan sa ibang bansa, lalo na kung naka-freeze yung assets mo. So eto nga ngayon mga bossing. Oh, nahuli na siya. Di ba sinabi ko na sa iyan noon, putangin na ka, baka mamatay ka, maniwala ka, baka ipapatay ka ng mga yan. Baka bago pa makarating sa iyo yung bago pa makarating sa iyo yung mga taga Pilipinas na mag-e-escort sa iyo dito, putya, may karit ni kamatayan ka makita sa labas ng pintuan mo. Tarantado ka kasi kung tinuloy-tuloy mo yung expose mo, edi sana malalim na. Kung tinuloy-tuloy mo yung expose mo, putangin na mo ka kung hindi ka nagpaloko dyan sa mga kasabwat mo. Nagpaloko yan sa mga kasabwat niya eh. Sabi siguro ng mga kasabwat niya, oy, manahimik ka, ito pera. Ano ba kailangan mo? Sige, wag ka mag-alala, hindi ka namin papahuli. Putangin na niyan. Hindi na maipinta ang emosyon ng mga Pilipino. Naghahanap na talaga sila ng big fish. Kasi nga naman magsosona na naman si Bongbong. Oy, magsosona si Bongbong. Ano sasabihin niya sa sona niya? Mahiya naman kayo. Gago. Sinabi mo na yun noong nakaraan taon, mahiya naman kayo. Wala pa rin nakukulong tarantado. So syempre magsosona na naman si Ulol. Ano na naman pang ipagyayabang niya doon? Para may ipagyabang siya si Zaldico. Yung kanyang isasakripisyo. Hindi man niya maisakripisyo si Atong Ang. Funder man yata niya yun sa eleksyon. Hindi naman mahuli-huli si Atong Ang. Si Atong Ang, tagal-tagal nang nandirito lang daw sa Pilipinas, hindi mahuli-huli ni John Vic. Kaya pala nung hindi mahuli ni John Vic, naganap na lang si John Vic Remulyang supot na bading. Naganap na lang siya ng mga nakahubad sa kalye. Yun na lang pinagdiskitahan niya dahil hindi niya mahuli. Hindi niya mahuli si Bantag. Hindi niya mahuli si hindi niya mahuli si Atong Ang. Putangin na niyan. Supot. So yun ang problema natin. So ngayon si Zaldico, siguro na-offeran niya ng mga kasamahan niya noon habang nag-iisip pa yung mga kasabwat niya kung papaano siya tatarantaduhin, kung papaano siya tuluyang ilalaglag dyan sa sindikato nila. Pinasakay siya, ibobo siya. Kaya tinanggap naman niya siguro yung mga pasakalye nila. Akala nila hindi siya tatrabahuhin. Ngayon tatrabahuhin na siya. Ayan na, nakuha na ng Czech Republic. Ilalabas na yan. Siyempre, lalabas yan sa balita ng lalabas yan sa balita sa Europe. So, wala nang choice yung gobyerno kundi ikumpirma na nahawakan na nga si Zaldico. Hindi ko nga lang alam kung paghawak ng Czech Republic kay Zaldico, mapapauwi yan kagad dito sa Pilipinas. Kasi kung ako naman, yung mga kasabwat niya, sino ba yung mga sinasabi niya na kasabwat niya? Kasabwat daw niya si Bongbong Marcos, kasabwat daw niya si Romualdez, kasabwat daw niya si Sandro Marcos. Gagawin ng lahat ng mga yan para hindi makauwi dito yan. Ngayon, sabi nila, si Bongbong Marcos ang naglabas sa kanyang Facebook page. Siyempre, kailangan niyang gawin yun para magmukha siyang hindi guilty. Ganyan talaga yung mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ang gagawin ng mga yan, di ba, papatay yung, sa ibang senaryo, makakapatay yung kriminal. Pagpatay ng kriminal, siyempre, pinagkakaguluhan yung pinatay. Yung kriminal na yun, makikihalo pa sa mga tao yun para hindi siya mapagbintangan. So, ganun din ang gagawin ng mga yan. Kunyari, proud si Bongbong, pero putangin, nakabado na yan sila. Bakit? Kasi pag nakauwi ng buhay dito yan,
Pag nakauwi ng buhay dito yan si Zaldico, wala na silang magagawa kundi buksan yung Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson at ipatawag yan. At pag ipinatawag yan, syempre, kukumpirmahin sa kanya yung yung testimonya ni Guteza, kukumpirmahin sa kanya obligado na ngayon yung si Panfilo Lacson na ipatawag yung 18 Marines kasi tao ni Zaldico yan eh. So ngayon kukumpirmahin na nakalubog na si Zaldico eh. Umamin na si Zaldico na ang pinuno ng sindikato nila si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos eh. Lang nga naman magpalit pa siya ng testimonya. Pag nagpalit yan siya ng testimonya, nahawakan siya ng gobyerno, tapos bigla siya nagpalit ng testimonya, alam na this. Alam na this, dalawa lang yan, mamatay yan o magpalit ng testimonya yan. Pag nagpalit siya ng testimonya, mahihirapan niyang paniwalain ng tao niyan. Pag nagpalit si Zaldico ng testimonya, mag-isa lang siyang makukulong. Kapag hindi niya dinama yung most guilty dito, which is ang pananiniwalaan ng mga kababayan natin ay si Bongbong, delikado. Pag hindi niya nilaglag si Bongbong at si Romualdez, pag nahuli siya, tumarap siya dito sa mga pagdinig, sigurado mga bossing na siya ang magiging sakripisyo talaga. Tinanggap niya na yung pagiging sakripisyo niya. Ewan natin kung anong kapalit nun. Sumakukulong yan siya habang buhay. Baka pangakuan siya na huwag ka mag-alala, ipapardon ka namin, gago. Hindi pwedeng ipardon pag ganyang kalaki yung ninakaw sa bayang Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, Zaldico, kailangan sa tagal na nawala ka, sa tagal na hindi ka nagsalita, dapat meron kang yung pag namatay ako, ilabas ninyo itong video na ito. Ilabas ninyo itong mga na ito, itong mga ebidensya na ito kapag namatay ako. Baka may ganun yan, abangan natin kunyari lang si Bongbong na tuwan-tuwa siya na nahuli si Zaldico. Pero wag ka, Diyos ko po, hindi na po natutulog yan, hindi na makakatulog yan, silang dalawa ni Martin Romualdez. Hindi na makakatulog yan dalawa. Or maglalaglagan na talaga. Maglalaglagan na yan, magpinsan na yan, tingnan mo. Baka makausap nila si Zaldico, si Romualdez na lang idamay niya. Kaya pag naunahan ni Romualdez, baka si BBM na lang idamay niya, di ba? Abangan natin, maganda. Maganda ang mga mangyayari ngayon, ang plot twist, mga bossing, maganda ang mga mangyayari ngayon sa Bayang Pilipinas. Ito, pakinggan natin yung balita na yan na pagkakahuli kay Zaldico dyan daw sa Prague, sa may sa Europe o sa Czech Republic. Ang niyan yung Prague eh. Prague yung kokak gano'n. Saan nahuli sa Prague? Ano yan? Sa lugar kung saan nakatira si Lisa Marcos. Grabe naman kayo. Prague. Prague. Hindi FROG. Iba yung frag, si si Kokak yun eh. Si Palakang Kokak yung asawa ni BBM yun eh. Ito Prague. Social dyan, Czech Republic. Yan? Magandang syudad yan. So dyan siya nahuli, mga bossing. Siya daw ay bumiyahe papunta dyan nang walang kaukulang travel document. Yari siya ngayon. Tsaka ang alam ko nga, meron ng Interpol red notice dito kay Zaldico. Kaya siguro nag-alarma na. Ayan, nung nahuli na, hindi natin alam kung sinadya ba niya na mahuli siya. Kasi siguro, hindi, ito pwedeng spekulasyon lang to. Ang tagal niya nang umiikot ang tagal niya nang nagtatago. I am pretty sure, alam naman ito ni Zaldico yung pasikot-sikot na dyan. May sarili siyang eroplano Alam niya na yung pasikot-sikot nung paano pumasok, lumabas sa isang bansa, hindi ba? Dahil alam naman niya, illegal siya nag-i-stay dyan. So, merong way para ikaw ay magpalipat-lipat ng bansa dyan sa Europa. Dahil Schengen yan Isang visa, mapupuntahan mo na karamihan ng mga bansa dyan sa Europe. Ngayon, pwede ito na habang siya ay nasa laya, habang siya ay nagtatago, pwedeng hinahunting na rin siya noong mga kasabwat niya. At pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, yari siya. Pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, kasi 'di ba sinabi nga meron daw silang sa Romania, mga assassin, mga ganun. 'Di ba? Narinig natin yan, yung istorya na yan Isang tawag lang yan sa Romania. 'Di ba? Baka mamaya mahuli ito o diyari na. Pag nahuli ito si Zaldico nang hindi dumadaan sa tamang proseso, mamamatay ito. Mamamatay ito. Kapirasong tao to, apakan mo lang yung mukha nito, mamamatay ito. Walang kwentang tao to Maliit na maliit na tao lang to. So ngayon siguro naisip niya, shit, baka maunahan ako kasi pag nahuli ako netong mga ito, sigurado hindi na ako, yun ang katapusan ng buhay ko. So ang gawin ko na lang, magpahuli na lang ako sa otoridad. At least sa otoridad dadaan ako sa tamang proseso, hindi ba? Kung magpahuli ako sa diyan, sa halimbawa, tumawid sa Czech Republic nang wala. Ba't ka walang kaukulang dokumento balitang meron kang Portuguese passport. Sinasabi nila may Portuguese passport ka daw. Tsaka isa pa, diplomat yan. May diplomatic passport yan. Kasi dating congressman yan. Tsaka congressman yan
So hindi lang talaga natin alam kung ano, pero sa tingin ko rito baka mas ginusto niya na mahuli siya nitong otoridad kesa mahuli siya ng gobyerno natin. Dahil pag nahuli siya ng gobyerno natin, delikado siya. Bakit? Kasi ang dinadama niya yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno, presidente. At saka yung pinsan na may balak maging presidente. Si Martin Romualdez na wala namang kwentang tao. So yun ang ano rito. Tingnan natin kung ano mangyayari The plot thickens. Kasi pag ito si Zaldico nakauwi dito, excited akong makauwi ito. Gusto ko na nga makulong to Utangin na nito, magnanakaw ito Kala niya ba yung mga pasumbong-sumbong niya na inutusan lang siya absuelto na siya? Hindi. Oo, damay pa rin siya. Maybe least guilty siya, baka mas mababa ang sentensya niya, pero naniniwala ako na putangin na isa ito sa mga talagang demonyo sa Pilipinas. So dapat lang mahuli talaga ito. Kaya sana wag mamatay para makauwi pa dito at maituloy niya yung kanyang mga testimonya. Yung testimonya na natigil. So mabuti nga sa'yo, salot ka ng bayang Pilipinas, tumakas-takas ka rito, kriminal ka, magnanakaw ka, o kaya ayan ngayon. Ang dami nitong pinahirapan sinabi nito kay Inday Sara, shiminit, di ba? Pero nakita niyo sa post ni BBM, di ba? Siya ang unang-unang naglabas ng balita na nahuli na si Zaldico. Pusta tayo sa hearing bukas o sa presko ni Claire Castro, pagmamalaki niya yun, kita nyo? Kung sabwat si Pangulong Marcos diyan sa pagnanakaw ni Zaldico, di sana hindi niya na ipinagmalaki. Di sana kinabahan siya. Tuwan-tuwa ang Pangulo na finally nahuli na si Zaldico, maliliwanagan na. Natutuwa nga ba talaga? Alam mo naman ang Malacanang. Kung ano yung sinasabi nila, kabaliktaran lagi yan. Oo, so tingnan natin talaga. Baka nga wala talagang kinalaman si Bongbong dito kaya proud siya. Kasi dapat itong si Martin Romualdez, dapat proud din siya. Tingnan niyo yung Facebook page ni Martin Romualdez. May makikita ba kayo doon na nahuli na si Zaldico? Yehey! Oo, kasi si Bongbong parang pinagbubunyi niya na nahuli na si Zaldico. Baka nga talagang walang kinalaman si BBM. Yun ang gusto nilang palabasin dyan. Walang kinalaman. Nakita nyo nga, siya pa yung unang nag-post. Di sana nilihim niya. Hindi nyo na malilihim to. International police na ang may hawak sa kanya so ito ang problema ngayon. Kapag nakauwi ito si Zaldico dito nang siya ay buhay, delicates lahat ng mga nabigyan ng maleta. Delicates kasi makukumpirma niya na, tao ko to, at ako talaga ang nag-utos magbigay ng pera sa mga yan. Ako nag-utos magbigay ng pera dito kay Trillanes, kay ganito, kay De Lima, kay ganyan. Ako nagbigay ng pera dyan. Totoo yan. Ako po, kapag kaganyan, delikado si Panfilo Lacson. Hindi niya na kayang pagtatakpan kung sino man yung may hawak ng kanyang kadena sa liig. Panoorin natin Panoorin natin itong magandang balita. Ako magandang balita ito. Gusto ko na talagang mahuli ito dahil ito naman talaga problema ng bayang Pilipinas Hindi naman yung impeachment ito ang totoong problema ng bayang Pilipinas, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. And tingnan natin kung ano ang may offer nito ni Zaldico sa table kapag siya ay nakauwi na dito sa Pilipinas, ikinulong sa kaso ng plunder. Tapos ipatawag sa mga pagdinig, lalong-lalo na sa mga pagdinig dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. At sana lang talaga ay hindi magbago ihip ng hangin, hindi ma-pressure ito si Zaldico dahil sobrang bobo ng tao na to. Sana lang hindi siya ma-pressure at mabudol na, so huwag ka magsasalita Huwag ka mag-alala, palalabasin ka namin. Tangina niyan, sabi ko nga sa iyo si Pangulong Duterte nga yun ang tumulong kay Bongbong para manalo siya. Yung pangalan Duterte, pinalubog pa yung tatay niya. Walang utang na loob yan si Bongbong, mag-ingat ka. Kasi kung dinadamay mo yung pangalan niya, naku po. So tama lang na makauwi ito dito, tama lang para magsimula na lahat ng mga testimonya. At mapabuksan na ni Panfilo Lacson yung kanyang Senate Blue Ribbon Committee. At masabi na mismo ni Zaldico kung sino talaga yung mga binigyan niya ng pera. Lalong-lalo na yung mga taga-kongreso na dating nakikinabang sa kanya na ipinagkanuno siya. Diyan tayo actually excited. Tsaka excited din tayo doon sa mga ngayayat pa na mga madadamay dito sa magiging papel ni Zaldico sa korupsyon dito sa Pilipinas. Zaldico, huwag kang magbabago. Kasi kapag nagbago ka ng testimonya, putangina, sabi ko sa'yo, dapat sa'yo masilya electric ka na agad-agad. Iparindigan mo yung mga unang yung mga unang revelasyon mo Ito, pakinggan natin. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Kinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkali ko na pumasok. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities.
So ito ang question. Ibibigay ba siya ng Czech authority sa atin? Or ano na ba yung Interpol Red Notice ay ano na ba? Activated na ba? Or i-honor ba ng Czech Republic kung siya ay Portuguese? Kasi may alam ko Portuguese siya. Oo, alam ko talaga, alam ko si Zaldico, kaya niya naisip na magpagawa ng papeles yan sa Portugal kasi Portuguese yan eh. Hindi sa Portuguese, Portuguese siya. Oo, ngayon mga bossing, kung i-honor ba yung kanyang Portuguese passport or yung kanyang Filipino passport, yung anong citizenship ang i-honor ng Czech Republic? I-deport ba siya diyan sa sa Portugal or i-deport siya dito sa Pilipinas? So yan yung mga question mark na pwedeng maging issue dito. Oh, yan. But again, if the president is happy that Zaldico is finally in custody, nahuli na po ang maliit na demonyo sa Pilipinas. Yan ang nagpahirap talaga sa kay Inday Sara. Yung mga impeachment na yan, yung mga kung ano-anong mga paninira. Oo, galing yan dyan kay Zaldico. Tsaka yun nga, si Zaldico nga ang appropriation sa committee chairman eh. Siya ang APRO eh. So siya ang may kinalaman talaga sa mga hokus-pokus ng pagmamanipula ng budget. Importante na makauwi yan dito at malinawan talaga lahat. Tingnan natin kung ano yung magiging development. Pero yun nga, kung happy si Bongbong, di mabuti. Ang tanong, happy ba yung pinsan niya? Kasi kung siya happy, yung pinsan niya hindi, yari. Ibig sabihin, nag-aaway na tong dalawa. Ito na yata yung sinasabi ni Banat Bay na, ayan na, papalapit na tayo sa finals. Kasi kapag ka nag-aaway na yung magpinsan, maglalaglagan na yan, tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing. Dinawit si Pangulong Marcos, tapos happy si Pangulong Marcos na mahuli siya. Oo, I smell something fishy, ha? It's either nagpapanggap siya na happy siya or dahil nga hindi na nila maiiwasan itong balita na to, siya na yung nagbalita, pero sa totoo lang, hindi aligaga na sila. Aligaga na sila eh. Kasi kung sinasabi nito ni Zaldico, at maraming ebidensya ito si Zaldico, ako naniniwala ako sa sinasabi ni Zaldico na he didn't act alone. Hindi niya yan kayang gawin mag-isa. Bobo siya eh. Oo, may mas makapangyarihan sa kanya, which is yung best friend niya. Sabi nga niya, konti lang naman ang best friend ko sa Congress. Sila, Suarez, sila Chua, yan, sila Speaker Martin. Yun lang naman mga kaibigan ko. So yun ang magkakaalaman ngayon. Kung idadamay niya ba yung mga kaibigan niya, magkakaalaman ngayon kung paninindigan niya ba yung unang salaysay niya. Because kung biglang pag-uwi niyan dito at sinabi ni Zaldico bigla na, walang kinalaman si Martin Romualdez at saka si Bongbong. Ang may kasalanan diyan si Chis Escudero talaga. Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, yan po yung mga kasabwat ko talaga. Oo, sila po yung mga kasabwat ko. Walang kinalaman si Bongbong. Tsaka pagka nangyari yung ganyan po, alam na natin kung bakit nasa Europe si Risa Ontiveros ngayon. Buti nga sa'yo, hayop ka. Buti nga sa'yo, hayop kang Zaldico ka, visit ka. Mabuti nga sa'yo. Naresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya pong dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na diniliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa... Kasi petisyon pa lang na ipahuli siya sa Interpol eh. Hindi pa natin alam kung ano ba yun, yung petition na yun is approved. Di natin sure. Hindi natin alam kasi kung hindi approved ng Interpol yun, hindi magti-take place yung yung proseso ng Interpol ng susurrender ng tao na yan sa atin. Yun ang di natin alam kasi sabi dito sa balita, merong application ng Interpol Red Notice at mukhang hindi pa naman confirmed na siya ay talagang huhulihin ng Interpol, hindi ba? So,
Yun ang mga malalaking maaabangan nating mangyayari dito. Hindi natin lang talaga alam. Delikado ka, Saldi ko. Bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para raw magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitil na rin sa pwesto. Mga kapatid, Ayun. So, magandang balita na si Saldi ko ay nahuli. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata kung si Saldi ko ay makukulong at kung si Saldi ko ay mapapauwi dito at kung si Saldi ko ay hindi magbabago ng kanyang testimonya. Excited ako kasi gusto kong malaman kung paninindigan ba niya o hindi. Kapag hindi niya pinanindigan yung kanyang sinabi, ibig sabihin na pressure yan. Pero pag pinanindigan niya yung kanyang sinabi, ibig sabihin talagang may bayag siya. O at hindi siya papayag na na gamitin siya ng mga kasapakat niya sa pagnanakaw sa Pilipinas. O, di ba? O, eto. It's on TikTok. O, Your wife ito. Pakinggan naman natin itong isa pang sinungaling. Ayan na. O, sabi ko nga sa inyo time is the greatest truth teller. Oh, tingnan nyo di ba? Oh, sino mga kasi itong si General Torre, ito tungkol to kay General Torre, no. Alam naman natin na si General Torre noong ginawa niya ang kahayupan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Alam natin na na pumaldo talaga yan. Pumaldo talaga yan, no? Hindi ka na siguro magsasampa ng kaso na pumaldo ka. Yung asawa mo mismo ang nagsabi na pumaldo ka. O alam din naman natin mga bossing dahil nga sabi nga ng mga it's safe to assume na sabi nung 18 Marines yung ICC ay nung nagpunta rito pinondohan din ng nito ni Zaldico, hindi ba? So si Zaldico talaga ang satanas Pinoldohan din ng mali-malitang pera. O kaya ngayon tinrabaho si Pangulong Duterte, kinidnap papunta ng Europe. At sino ang nag-initiate ng operation diyan? Si General Torre din. So hindi tayo sure pero baka pumaldo din siya doon. Kasi nga sabi nga nung asawa niya pumaldo Sabi doon sa comment, nagamit si Sir, which is nagamit na naman talaga siya. Ginamit siya para babuyin ng Kingdom of Jesus Christ. Ginamit siya para si Pangulong Duterte kidnapin papunta sa ibang bansa. So ginamit siya. Ababantakin mo ang sagot ng asawa niya. Okay lang, pumaldo naman. Tangina demonyo yan. General, matanong ko lang, saan pinalaki yung misis mo? Sa impyerno? Mantakin mo sa dami ng mga kasalanang ginawa mo at sa dami ng mga kaso na nag-aabang sa'yo, meron lang concern na isang netizen na nagsabi na kawawa naman si Sir kasi ginamit lang siya. Oo, kasi ginamit naman talaga siya. Ginamit siya para gawin lahat ng mga kahayupan tas biglang 8 buwan. Ilang araw lang, 45 days lang yata, parang manok. 45 days lang tinanggal na siya bilang hepe ng PNP. Dati siyang general, 4-star general, tapos biglang nilagay siya dyan sa MMDA para maging general din. Hindi general problem o general manager. O ibig sabihin yung mga taga MMDA, traffic enforcer, yung mga Metro Aid, o siya ang ginawang nangangasiwa sa mga yan. So sobrang demotion yung ibinigay sa kanya. So yung isang netizen sinabi na ginamit lang siya, kawawa naman. Naawa naman yung netizen dahil ginamit lang siya O hindi ba? Ikaw bilang asawa, sinabi mo sana na oo nga o kaya hindi naman. Hindi naman si Nick Torre naman naman yan, sumusunod naman yan sa ipinag-uutos ng nakakataas sa kanya. Trabaho lang naman yan. Pero ang sinabi nung asawa niya, okay lang, pumaldo naman. Wow, so umamin yung asawa niya na paldo-paldo si Torre sa mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas. O Torre, wag kang magagalit Meron pa tayong kaso dalawa. Doon sa inciting to sedition na ikinaso mo sa akin O wag kang magagalit Yung asawa mo naman na nagbisto sa'yo na paldong-paldo ka. Paldong-paldo ka, magpa-skincare ka naman. Walang hiya ka Saan nauhuli ang isda? Nauhuli ang isda sa bibig. O sobrang daldal ng misis mo. Ayan, binisto ka. Ibinisto ka. Tingnan mo kung gaano kasinungaling ito si Torre. Instead of video of you texting, and all that virality happened in the comment section, may nagsabi na, may nag-comment lang na ginamit lang si General Torre, tapos nag-comment. O, diba? Maganda naman yung comment Kasi miski ako, ang tingin ko, ginamit siya. Naaawa nga ako sa kanya nun
kawawa rin naman si General Torre dahil sa pangarap niya na maging PNP chief, ginawa niya itong mga bagay na ito. O minsan talaga ang tao, pag alam mo incompetent ka, kakapit ka talaga sa patalim para mauna ka eh. So, binigay naman sa kanya yung posisyon na pinapangarap ng lahat ng mga pulis sa buong Pilipinas. Binigay naman sa kanya, kaya lang, 45 days lang. Sinibak na siya kagad. O ngayon, mga bossing, so naaawa naman, miski ako naawa nga sa kanya, naawa yung netizen, mantakin mo. Anong sagot ng misis? Back yung wife mo lang na pumaldo na yan. Actually, Pumaldo na yan. Anong sagot ni Torre na matigas ang mukha, mas matigas pa kaysa sa bakya? kagabi lang namin nakita yon. Umiyak ang misis ko eh. Sabi, Iiyak? Bakit? Paldo ka? Ba't iiyak? Bigyan mo pera. Paldo ka eh. Bakit siya iiyak? Sabi niya paldo ka. Alam mo ba ibig sabihin ng paldo? Oo. Kasi yan ang tawag namin sa mga magnanakaw sa Kongreso, paldong-paldo eh. Yan ang sinasabi namin kay Sandro Marcos, paldong-paldo. Dahil may balita, si Sandro Marcos daw ang nagmamanipula ng vape business sa buong Pilipinas. Wala na makapagnegosyo ng vape, kailangan dumaan na sa kanya. Paldong-paldo. O si Bongbong, sa dami ng pera daw na ninakaw daw sa flood control project, paldo. Yung mga congressman na nadeliberan ng mga mali-malitang pera, paldo. Diba? O anong tawag ng misis mo sa'yo? Paldo. Utangin na, Torre. Binisto ka ng asawa mo. Walang hiya talaga naman, kaya niya, sorry dad, ako naman ay nakikipagkulitan lamang. Okay ka rin makipagkulitan, mama. Ayos ka makipagkulitan, paldo. So nakikipagkulitan siya sa hindi niya kilala? Sana all. Ang lupit, Kung mapansin niyo, ang Facebook page ng asawa ko ay private. Natural. Private na person siya eh. Private na person siya. So, private yung Facebook niya. Halimbawa, yung nanay ko may Facebook din siya. Private din yung Facebook niya. Ano yung sinasabi mong private? Ibig sabihin ng private, yung hindi siya nakikita ng hindi siya nasa-search or nakalock yung profile niya. Yung ba yung sinasabi mo na private? Kung nakalock ang profile niya, bakit siya nag-comment sa'yo? Ano pa? Ang hindi niya alam doon, yung TikTok doon sa loob na yun, ay hindi niya na-control ang Privacy viewership. setting. Ang privacy setting. So, public pala. Hindi niya alam na yung mga nagko-comment na, hindi niya nakaibigan, hindi niya nakakilala. And Tanga ba siya? So parang sinasabi mo, gumaganti ka ba sa asawa mo? Sabi ng asawa mo sa'yo, paldo ka. Tapos ngayon, umiiyak yung asawa mo, huwag kang mag-alala. Palalabasin ko na lang, tanga ka. Palalabasin ko na lang, inutil ka. Palalabasin ko na lang, bobo ka. Hindi ka marunong magbasa. Na yung mga kausap mo pala dyan, hindi mo nakilala. Ba yun? Nagawa niyo naman tanga-tao eh. Pwede ba naman yun? Di ba? Na nakikipagkulitan ako eh. Hindi ko napansin, hindi ko na pala kilala yung mga kakulitan ko. Sabihin mo, madam, tinamaan ka doon sa comment. Hindi naman negative yung ibig sabihin, naaawa pa nga sa mister mo, pero dahil mayabang ka, dahil mayabang kayo, paldo naman. Ano ka ngayon? Paano papaldo yan? So, ibig sabihin, marami siyang natanggap. So, confirmation ba ito na marami siyang natanggap? Na under the table nung panahon? Kasi magkano lang naman ang sweldo ng PNP eh. Bilang natin, sweldo ng PNP, baka mga 300,000 per month, di ba? Sabihin na natin, 500,000 per month. Noong pa ang sweldo ng PNP chief. Hindi, palagay ko, hindi ganun kalaki. Magkano lang siguro, baka mga lang yan, baka siguro mga 300,000 lang per month. Wala namang 2 buwan na naging PNP chief yan. So, papaanong pumaldo yan? Lahat naman, dami kong kilala na mga general, mga koronel, hindi naman sila paldo. Kahit na matagal silang general, hindi naman sila pumaldo. Si Torre lang yung galing sa wala, tapos biglang pumaldo. Sa inyo galing eh. Huwag kayong magagalit Kayo naman nagkakalat na paldo kayo eh. Saan galing yung paldo mo? Galing ba yan sa mga sa mga tumatrabaho kay Pastor Apollo Kibuloy na kaya mo ba binaboy yung Kingdom of Jesus Christ compound dahil paldong-paldo ka? Kaya mo ba tinrabaho si Pangulong Duterte na kakalad ka rin mo doon sa eroplano, kakalad ka rin mo papunta sa dahig kahit na illegal ginawa mo pa rin dahil ba paldong-paldo ka doon? Nagtatanong lang ako sir Nagtatanong lang ako kasi hindi ka na nga namin pinapansin pero papansin yung asawa mo mantakin mo ba naman tawagin kang paldo? Sana all. Kunin kita ninong sa kasal Kaibigan kami niya ni Torre, tagal namin nagsama sa Davao niyan.
mga taong sa tingin ko, sabi ko, yan, most probably yan, dahil ako, hindi ko sila pinapansin. Ikaw ngayon ang tinarget nila para i-provoke ng i-provoke. At ikaw naman, nakipag-engage ka na nakipagkulitan ka dyan. Eh, you know, ang text kasi, walang emosyon yan eh. Hindi na. Wala ngang emosyon pero may ibig sabihin. Yung salitang paldo, it doesn't need an emotion para maintindihan mo na kurakot ka. Oh, kasi ang mga papaldo lang naman sa posisyon, yung mga nangungurakot sa posisyon. Yung may sweldo ka pero kikita ka pa, aside from yung sweldo mo, corruption na yun. Oh, so alam ba na palagay ko hindi naman siguro corrupt ito si Tory kasi kung corrupt to si Tory, di sana nagpaputi na ito. Oh, hindi ba? Pero dito mo talaga makikita na sinungaling talaga ito si Tory. Binisto na nung asawa eh. Mantakin mo gawin niyang tanga yung asawa niya, sabihin niya na ay, hindi niya kasi alam, hindi niya na pala kilala yung hindi marunong magbasa yan, no read, no write yan. Ay, nako. Kita emotion yan. Sa pag sinabi mong, paldo naman ako eh. Iba yung dating kung babasahin mo lang. Hindi, ano pa ba iba ibig sabihin ng paldo? Oh, kasi kung emosyon lang, mayroong paldo na umiiyak, may paldo na sumisigaw, may paldo na malungkot, may paldo na masaya. Kung yung kasi totoo naman 'yan. A text message doesn't have an emotion. Pero ang ibig sabihin nun, parehas pa din. Paldo means kumita ka. Means yumaman ka. Oh, either, i-assume natin yung paldo na sinabi, malungkot siya, so malungkot na paldo. Paldo pa rin, pero malungkot nga lang. Yung pagkakasabi, pwedeng masayang paldo, pwedeng galit na paldo, pero it still boils down to the word paldo. At ang ibig sabihin ng paldong paldo, ay big time. Kumita. Kaya nga sabi ko, itong mga ganitong bagay, kung magsisinungaling ka rin lang, siguraduhin mo na hindi ka nagsisinungaling. Galing-galingan nyo na. O kaya, just keep your mouth shut. Huwag na kayong magsalita. Kasi, pucha, iniinsulto ninyo yung intelligence ng mga Pilipino eh. You're insulting our intelligence. Alam naman namin kung ano yung ibig sabihin ng misis mo eh. Alam namin na napikon yung misis mo na okay lang kahit ginamit siya. Yumaman naman siya. Yumaman naman kami. Ang sarap ng kinakain namin. Ang sarap ng buhay namin ngayon dahil sa pumaldo yung mister ko. Oh, saan galing yung pera na yan na ikinapaldo mo? Magkano lang naman ang sweldo mo? Tatanong lang ha, ba magalit ka na naman. Gusto mo mag-boxing na lang tayong dalawa para wala nang demandahan. Demanda kayong demanda eh. Ang tatapang ninyo, yayabang nyo, demanda kayo ng demanda. Nakikipagkulitan at saka yung seryoso. Kaya, lessons learned, sabi ko sa Sabihin na nga natin, may nakikipagkulitan na paldo at seryosong paldo. It's the same thing. Paldo ka pa rin. Pumaldo ka, sir. Huwag ka nang umistyle na kunyari nagbibisikleta ka. Bibisikleta ka pero may security ka rin. Style mo bulok. kanya, think before click. Kagabi nga, umiiyak nga na, sabi niya, ba't kasi nakikipagkulitan? Akala ko kaibigan ko. Tapos yun pala, Akala mo kaibigan mo, hindi ka marunong magbasa, ma'am. Nakikipagkulitan ka sa comment section. Kung nakipagkulitan ka, di sana sa GC. At saka, makikipagkulitan ka sa post na, sa comment na, yung comment na kawawa naman, ginamit lang. Makikipagkulitan ka sa ganung comment? O meron bang mga kaibigan mo na nagkukulitan kayo? Atas ang topic ng kulitan nyo, ginamit lang ng gobyerno si General Torre. Sabi ko sa inyo, yung mga ganyang style, hindi makakalusot sa amin yan. Siguro sa mga bobo na mga katulad nyo, makakalusot yan, pero sa amin hindi. Pasensya ka na sir, taga-gobyerno ka pa naman. Kung pumaldo ka, nasa gobyerno ka, saan galing yung ikinapaldo mo? Di ba dapat tanungin namin yan? Pera ng taong bayan yan eh. Unless hindi pera ng taong bayan yung kinapaldo mo ha. Unless. Kung hindi pera ng taong bayan yung kinapaldo mo, hindi ba kailangan tanungin pa rin namin saan galing yung kinapaldo mo? kritiko na. So, ang personality niya is makulit. She's like fun lang. Fun. Having fun. Yes. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang gagawin natin sa TikTok and Facebook? Magyabang. Yun ang ginagawa. Di ba? Sa tingin mo, General Torre, nabola mo yung mga Sa tingin mo, nabola mo yung yung mga kausap mo diyan. Nabola mo sila sa tingin mo. Sige, kayo na ang bahalang humusga. So paldong-paldo si General Torre, mga bossing. Sana ay mabusog ang kanyang pamilya sa sobrang kapalduhan niya. Palakpakan natin. Ito naman, tingnan naman natin tong balitan. Maganda tong balita na to.
Yung balita na ito ay patungkol doon sa COA. Yung COA report daw. Sige, pakinggan natin to. Pinasasauli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi raw kasi nito na ipaliwanag kung tama ba ang paggamit sa naturang pondo. Tingin ng ilang kongresista, mabigat yang ebidensya. Oy, mabigat na ebidensya daw yan. Kung mabigat na ebidensya yan at probable cause yan, o ano pa ang dapat gawin ng Kongreso? Ang dapat gawin ng Kongreso, dalhin na sa Senado yan. Mabigat naman na pala yan, okay na yun. O ngayon, mga bossing, patungkol dito, papaliwanag lang natin itong sinasabi na siya ay pinasosoli na ng COA. O, so parang naglabas ng notice of disallowance ang COA. Tapos ang COA ay ang grupo ni VP Sara ay sumagot sa COA. Pagsagot nila sa COA, sinabi pa rin ng COA na hindi pa rin katanggap-tanggap 'yan. Hindi katanggap-tanggap 'yan. So para sa amin mali, yung hindi namin sinabi na ninakaw. Hindi namin sinasabi na ninakaw, ang sinasabi lang namin mali yung inyong ano yung tawag diyan, reimburse or pagra-write off, mali. Oh. So hindi nyo ma-justify kung saan nyo ginastos, hindi naman namin sinasabing ninakaw nyo, pero hindi nyo maipaliwanag kung paano nyo dinisburse, therefore, isoli nyo yan. So ikaw, halimbawa ikaw, pinagbintangan ka na mali yung ano mo, yung mali yung pera, yung paggamit mo ng pera, nagamit mo naman talaga yung pera doon sa alam mo na legal na paraan, napunta naman talaga siya doon sa mga programa na dapat niyang puntahan. So bakit mo isosoli pera? Kasi kapag isinoli mo na yung pera, ibig sabihin nun, tinanggap mo yung sinasabi ng COA na nagkasala ka. Pag sinoli mo yung pera, o sasabihin nila, okay, tamo, nagsoli ng pera kasi nga, kawatan yan. O parang ito, sila Bryce Hernandez. O tinan mo, sila Bryce Hernandez, nagsoli sila ng pera, nag-restitute sila, nagsoli sila ng mga sasakyan. O, ibig sabihin, inamin nila na nagnakaw talaga sila sa gobyerno. Kaya nga, it doesn't make sense na noong arraignment nila, nag-not guilty plea sila. Paano not guilty plea? Nag-restitute ka nga ng pera. So, antimano, guilty ka na yan. Umamin ka na sa pagnanakaw mo eh. So, ganun din kay Inday Sara. Hindi ko isosoli yung pera. The reason why nag-a-appeal ako at the reason why hindi ako pabor sa sinasabi ninyo kasi dinisburse ko ng maayos yung pera. Now, trabaho ng COA yun dahil nga sila ay auditing department ng gobyerno. So hindi nila tinanggap yung sagot ng grupo nila Inday Sara. So ang next move for them is to ask the office to return the money. Now, meron mga legal remedies yan. O ano yung mga legal remedies? O kailangan may mamagitan. Bakit? Kasi ang COA hawak ng gobyerno. Ang COA, departamento ng administrasyon ni Bongbong na kalaban ni Inday Sara. So kung ako si Inday Sara, I would think na baka itong COA nai-impluwensyahan ng Malacanang. O bakit? Kasi yung COA nagtatrabaho, ang boss niyan Malacanang. O hindi ba? So ngayon, parang parang NBI din, 'di ba? Sabi nila na we-weaponize daw yung NBI, nai-impluwensyahan daw ng gobyerno. Yung Department of Justice, ganun din, na-impluwensyahan daw ng gobyerno. Kasi kung titingnan mo yung NBI, sino yung mga iniimbestigahan, puro kalaban. Ang DOJ, sino yung mga idinidimanda o mga kalaban din. So ako, si Inday Sara, baka ganun din, baka na-impluwensyahan itong COA. So, at hindi ko tinatanggap yung sinasabi ng COA na mali yung pag-reimburse ko o mali yung pag-liquidate ko. Kasi tama yung pag-liquidate ko. Alam ko sa sarili ko na tama yung pag-liquidate ko. Sinasabi ng COA, hindi. Ewan ko sa kanila kung anong basihan nila. Itatakbo ko to sa korte. O hindi ba? Yun yung legal remedy. O kasi nga, pag sinoli ko yung pera, edi inamin ko na nagkasala ko, inamin ko na ninakaw ko yan. Tama? Inamin ko na hindi ko ginamit ng tama yan. O tsaka saan naman kukunin ni Inday Sara yung ibabalik niya? Buti sana kung yung pera nandiyan dyan pa, pwedeng ibalik yan. Pero kung yung pera nagastos mo na ilagay mo na sa mga programa, saan kukunin yung pera? Hindi naman tayo katulad ng gobyerno ni Bongbong Marcos na nung ipinasoli ng Supreme Court yung pera sa PhilHealth, kinuha din nila sa national budget yung pinangsoli sa PhilHealth. Pero yung mismong pera na ninakaw sa PhilHealth, wala na. Hindi ko alam kung nagastos na nila o naibulsa na nila. So, ganun din yun. Tama? Ganun din yun. Pinapasoli na ng Korte Suprema. Sinoli na ba ng gobyerno? Hindi pa. Bakit?
O yun ang hindi natin alam. O baka siguro, sabi ng gobyerno, di pag sinoli namin yan, di parang inamin namin, nakasalanan talaga namin. O ganito rin kay Inday Sara, pag sinoli niya yung pera na yan, 73 million na in question na yan, di parang inamin niya na yung kanyang pagkakasala. The reason why Supreme Court is there, yung Court of Appeals and the RTCs are there para magamit mo as your legal remedy. O so magsasampa ngayon yung kasunod na hakbang kung hindi pa rin tatanggapin ng COA o mag-a-appeal na yung tawag dito yung grupo ni VP Sara sa korte. Tapos aakyat pa yan sa Court of Appeals, aakyat pa yan sa Korte Suprema. Ganun po 'yun. So again, kung sa tingin ng kamera probable cause na ito, ano pang hinihintay ninyo? Bakit may hearing pa kayo sa 24 at saka sa 29? Ayun na pala probable cause na pala yan. Dali na natin sa Senado kagad yan para matapos na. O ba't hindi nyo pa rin dinadala sa Senado? Puro pa rin kayo presscon. Sabi ko nga sa inyo kung titingnan natin yung NDA, lahat ng mga may notice of disallowance sa COA, yan nga yung tinanong ni Marcoleta noon Sino sa COA, meron ka bang listahan ng may mga notice of disallowances? Di ba may notice of disallowance si yung gobernador ng Cebu dati, si Garcia. Bilyon-bilyon yung notice of disallowance noon. Pero kita mo, pinasosoli ba nila? Ito kay Inday Sara, 73 million, Well, hindi ito maliit na halaga. Malaking halaga rin ito. Kung talagang ninakaw ni Inday Sara, pero alam ninyo, hindi naman naniniwala kasi. Na magnanakaw si Inday Sara Kasi sabi ko nga, kung magnanakaw talaga si Inday Sara, 73 million na nakawin niya. Ang nakawan ngayon, bilyon-bilyon. Nakita niyo yung mga mali-maliitang pera? Na mali-maliitang pera na dala ng mga ng 18 Marines. Ganun kalaki yung pera na nakawan ngayon, trilyon-trilyon ang ninanakaw. Napakahina naman ni Inday na magnakaw siya 73 million lang. Ako naniniwala kung mayroong pagkukulang yung grupo ni VP Sara dito, kaya nilang patunayan yan. Hindi nga lang natin alam kung yung COA independent sila o kung hindi sila nai-impluwensyahan. Because sa tindi ng politika ngayon, it's a possibility na nai-impluwensyahan sila. Kasi di ba, pinaliwanag yan ni Inday Sara dun sa timeline niya. Doon sa timeline niya, lumabas na biglang tinrigger nila yung COA, maglabas ng ganito, tapos biglang lumabas yung mga notice of disallowances na yan, and so on and so forth, and then nagsimula na itong paninira kay Inday Sara, di ba? So ako, dahil nga sa takbo ng politika ngayon, at dahil frontrunner si Inday Sara, pwedeng paraan nila ito para sirain yung kanyang reputasyon, or paraan nila ito para ma-disqualify siya, because they will go any length, ika nga, para lang sirain si Inday Sara Diba? They will go any length para lang sirain si Inday Sara sa susunod na eleksyon. Ano ba nangyayari na naman dito sa sa OBS ko? Walang Joe naman. Sige. Na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Katulad yan, 125 million. Nakakabuha, 73 lang yung hindi nila maipaliwanag. Ba't yung paninakaw yung buong 125? Pag nanakaw ka rin lang Diba? Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds. Pwedeng sabihin na hindi na pending sa COA pero pending pa yan sa korte because magfa-file sila sa korte kasi meron pang I think 140 days to file an appeal so pwede pa yan i-appeal sa mga korte. May Court of Appeals pa tapos meron pang Supreme Court. So hindi pa rin yan final, tama? Hindi pa rin yan final kasi lumalaban pa sila so hindi yan sign of guilt. Hindi rin yan guilty verdict. Lumalaban pa sila Ngayon, kung halimbawa dumating yan sa Supreme Court and then the Supreme Court will say na yes, Inday, mali yung paggamit ninyo and you need to return the money to that National Treasury. Yun, wala na magagawa si Inday nun. They have to look for a way para maisoli yung pera na yan. But until there is a Supreme Court ruling because lahat ng mga legal remedies i-exhaust itong team ni Inday Sara. If there is a Supreme Court ruling already, then siguro dun na yun. But then again, if you feel like yung COA report na ito ay enough na para masabi na impeachable talaga yung mga offense ni Inday Sara, then so be it. Ganun naman talaga. Kailangan nyo nang dalhin niya sa Senate para mapagdesisyonan na ng Senate yan. Di ba?
Sabihin, sarado na ang usaping ito, pero pwede pa itong dalhin ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Nauna Because it's so easy to really pressure COA considering that the COA reports directly to the president. And alam naman natin that the president and the vice president merong conflict yan. Nag-aaway yan. So, syempre ikaw bilang teka, tama naman yung pag-liquidate namin pero hindi tinatanggap. Delikado to. Ibig sabihin nito na impluwensyahan na tong COA. Hindi ako na-impluwensyahan na yung COA. Kasi, what's the sense? Sabi nga what is the sense na mag-i-issue ka ng 4 na taon na dire-diretso ng certificate of, ano ba yun? Yung, ano ba yun? Yung certificate na sinasabing okay yung system nila? Yung accounting system nila, okay, di ba? Yung unmodified opinion, hindi ba? O, bakit bibigyan sila ng ganun? Kung palpak pala sila Inday Sara, so it doesn't make sense. So, bibigyan mo ko ng unmodified opinion for 4 straight years, tapos sasabihin mo sa akin na hindi ko na justify yung paggamit ko ng confidential funds. Parang it doesn't add up. Oh, so ngayon mapapaisip ako, pucha, sigurado. O baka na-impluwensyahan nito. O baka na rin to, naabraso na din ito. Kung gano'n ang usapan, hindi ako papayag. Ba't ko isosoli yan? Isosoli ko yan kung ninakaw ko yan. Hindi ko ninakaw yan. Napunta yan sa programa. Napunta yan doon sa mga sa mga intel operatives namin . O ilalaban ko to hanggang Korte Suprema. So until maglabas ang Korte Suprema mag-decide kung winilustay ba talaga to o hindi, o ipinasosoli ng Korte Suprema, then wala na tayong magagawa. That's the last that's the last resort . 'Di ba? Yun na yung pinakahuling step . nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Katulad nyon, hindi daw sinalaysay ng Office of the Vice President yung kung papaano yung paggamit ng confidential fund. Confidential fund nga yan . Confidential fund yan. Hindi yan talaga dapat nakalagay man daw sa batas yan . Na ganito lang, 'di ba? Sabi nga nila nilalagay lang daw sa sobre yan, nakasil, tapos ito na liquidated na yan. 'Di ba parang yung yung MOOE, 'di ba? Paano nililiquidate ng mga congressman yung MOOE nila? Pag binigyan sila ng 2 million kada bakasyon, 'di ba? Kada recess bibigyan sila ng 2 million. O paano nililiquidate nila 'yon? Certification lang. O inaano ba nila? Ina-itemize ba nila kung paano nila nililiquidate 'yon? Hindi. Bakit? Kasi batas 'yon. Na ganun lang ililiquidate 'yon, certification. Ang alam ko yung yung confidential funds, ganun din. Inilalagay lang daw yan sa sobre, sinasara yung sobre, tapos binibigay na sa COA, tapos yung COA nag-i-issue na kagad ng certificate of completion. O nira-write off na nila yan kagad. Ganun daw yan. So, anong problema ng rito? But anyway, sabi ko nga sa inyo, merong sigurado ako magagaling man mga abogado ni Inday, meron silang sagot dito. Hindi man tayo abogado, so nag-a-assume lang tayo. So antayin natin, kaya nga ang pinakamaganda rito talaga, Congress, iakit nyo na yan sa Senate para dun sa Senate mapag-usapan yan, di ba? Para dun sa Senate mailabas kung anong sagot talaga nila Inday Sara dyan. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi maituturing na confidential in nature. Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinis-allow din ng COA. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa Notice of Disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to
level of an impeachment Tindi ni Ridon, no? Ang tindi ni Ridon, everyday meron siyang meron siyang tawag dito, time sa frontline sa TV5, no? Everyday meron siyang interview. Black timer yan. Black timer yan. Sobrang sikat naman ito ni Ridon. Ngayon pa lang to naging congressman, ha. Tapos yung party list naman ito, putang ina, walang silbi. Pero ang tindi ng media, talagang binibigyan siya ng time. Everyday meron siyang interview. Diyan sa opisina niya na yan. Everyday yan. So alam mo talaga na na kasapakat ng mga makabayan itong mga mainstream media para siraan si Inday Sara. Hindi ka ba naman magsasawa? Kahapon siya nasa balita, ngayon siya. Hindi nyo ba kayang pag-isahin na lang yun? Katulad kami. Naging guest namin si Leandro Libiste. 1 buwan na nakalipas bago namin siya ulit ginis. Wala pa nga kaming guest na nauulit, si Leandro Libiste pa lang eh. Tama, wala pa. Pero ito si Larry Ridon. Si Ridon. Ito si Ridon everyday. Nandiyan dyan sa TV5. Believe ako. Terry Ridon. impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust, no? Naniniwala rin si Kaya nga kung betrayal of public trust yan, kung sa tingin ninyo merong nilabag na batas itong si Inday Sara, then ano pang inaantay ninyo? If there is a probable cause already, then you should direct it na sa sa Senado. Ngayon, dahil sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako abogado, hingi tayo ng tulong mga bossing doon sa isang abogado patungkol dito sa patungkol dito sa usapin ng trial. A mini trial na ginagawa ng House of Representatives. Ito hingi tayo ng tulong kay Neil Abayon. Magaling kasi magpaliwanag si Neil Abayon eh. Naipapaliwanag natin sa capacity natin, pero syempre di man tayo, dati man tayo magbubuti. Di naman tayo magaling magpaliwanag patungkol sa batas. So hingi tayo ng tulong sa isang abogado at may paliwanag niya sa atin kung ano ba yung mga nakikita niyang mali dito sa hearing na ito na ginagawa ng Kongreso, ha? Ito, pakinggan natin. Or ng isang judicial process po kung saan nagkakaroon po ng review, determination, and assessment po ng mga legal positions ng bawat parties at ng mga pieces of evidence po nila. Okay? At yung pinakalayunin po talaga niyan is to determine whether or not guilty po ba ang isang akusado. So yan po in a criminal case yung ibig sabihin ng trial. So kaya po yan yung definition na in-apply ko because yung impeachment process naman po is somewhat similar to a criminal case in the sense po na this is also punitive in nature, meaning may penalty po to once ma-convict talaga yung impeachable officer dun sa Senate trial court. Okay, so again, trial po is the part of the judicial process na nagkakaroon ng review and assessment ng mga legal arguments po ng parties at ng mga ebidensya po nila. Okay, so when you say review or assessment po ng legal arguments, yan po yung mga nakikita natin kadalasan sa mga TV programs at sa mga movies. So yan po yung part na nagkakaroon ng mga objection and then nag-explain po yung mga lawyers. Basta kung ano po yung usually nakikita natin sa TV, more or less yan yung trial process ng isang kaso. Okay? And then when you say review naman po ng mga pieces of ngayon, yung genuineness ng mga documentary evidence, whether or not totoo or peke ba yung mga ebidensya. And then dyan din po itetest yung credibility ng isang witness, pati yung weight or yung value po nung testimony niya. Whether or not sapat ba yun yung mga ebidensya na sinabmit ng parties to establish guilt beyond reasonable doubt. Okay, at of course, kung hindi po yun sapat, edi hindi po ma-convict yung isang akusado in a trial of a criminal case or dito din po sa impeachment process. Okay, so again, in summary, it is an assessment and determination of the evidence and the legal arguments and or positions po of the parties in a case. Okay, so yan lang naman po yung trial in a nutshell. It is not a complicated definition naman. Yan lang talaga yung pinaka-usual nga po na nakikita talaga natin sa mga salida kung sa Binisaya pa. Okay, so ngayon po, i-discuss naman natin yung mga possible arguments ni Vice President Sara Duterte. Ayan i-discuss natin yung mga possible arguments ni Sara Duterte. Kung ano yung mga nakikita ni Attorney Neil na pwedeng magamit ni VP Sara o paglabag ng Kongreso doon sa kanilang mandato, which is again the mandate of the Congress is to look for probable cause, to check, to study whether it's sufficient in form, sufficient in substance, and sufficient in grounds.
kapag na-establish na nila yon, yung apat na yon, ibig sabihin, ang susunod na step niyan is to bring it to the Senate for the proper trial. The proper trial. Because kapag nakuha mo na yung apat na yon at hindi mo pa dinala yon sa Senate, ibig sabihin lumalabag ka na doon sa right to speedy trial. Right to speedy process, parang gano'n. No? Halimbawa, ikaw, meron kang kaso, tapos karapatan mo na yung kaso na yun madinig na kagad. Kasi dito sa atin, sa mga RTC, sobrang dami ng mga kaso dyan. So, minsan, 5 buwan na, 1 taon na, hindi pa nagsisimula yung trial. So, ang masama nun, kung no bail yung kaso mo, ang tagal-tagal mo na nakakulong. Or, kung wala kang pampiyansa, kung bailable man yan, ang tagal-tagal mo na nakakulong. Minsan, mas matagal pa yung nakakulong ka kaysa dun sa sentensya noong actual na kaso mo. Pero dahil natabunan yung kaso mo, hindi ka naasikaso, nalalabag yung karapatan mo bilang yung karapatan pantao mo. Yung karapatan mo para yung kaso mo ay madinig ng agad-agad mabilisan para malaman kung may kasalanan ka ba o wala. O ganun yun. O diretso. Okay, so kaya po una si VP Sara kasi of course, quote-unquote DDS lawyer naman po yung laging tinatawag sa atin. So unahin na lang po natin yung sa side ng Duterte. Okay, so yung pinakaunang argument po na pwede sabihin dyan ni Vice President Sara Duterte is that yung nangyayari na nga po dito sa House of Representatives is not only a investigation for probable cause, kung hindi a trial already, which already crosses on the evidentiary threshold na clear and convincing evidence or beyond reasonable doubt na evidence. In other words, lumampas na po sa requirement or sa mandato yung House of Representatives na probable cause lang po yung dapat nilang tingnan. Okay, so again, take note po, this is just a legal discussion kung saan ito yung mga pwede or posibleng i-argue in relation to that quote-unquote mini-trial issue nga po. And kaya po pwede yan i-argue na lumampas na nga dun sa probable cause requirement is because in the last hearing po ng Committee on Justice, to be specific po yung dun sa NBI, so ipakita ko po muna sa inyo. Okay, so ito po yung part ng NBI. So I will not be playing this na lang to be more efficient po sa discussion natin, pero sa mga gusto po manood nito, this is the April 14, 2026 Committee on Justice live stream ng House of Representatives po sa YouTube account po nila to, itong pinapanood natin. And this happened around 6 hours and 47 minutes onwards. Pero you can back read kasi nagkaroon pa ng mga preliminary and opening statements po yung NBI. Okay, so going back po to my point here is that ito pong nagrepresent ngayon is an NBI who is an expert on mga signatures, pag-review po ng mga signatures and mga handwriting. Okay? So una po, tandaan natin in the HOR level po, ang determination lang po na kailangan nila is probable cause, diba? And that has been repeatedly explained and stated po by the Committee on Justice and by the rules of impeachment po ng HOR. So when you say probable cause po kasi, ang ibig sabihin ng po niyan, pag ang isa pong tao, ang isang reasonableng tao, tingnan yung mga evidence and yung mga facts provided in a case, ang magiging reaction mo ay mukhang guilty or yung akusado nga yung gumawa ng krimen. Yun lang po yung determinative factor niyan. Probably guilty thereof po yan. Yung exact words na nakalagay po talaga sa rules of procedure na. Yan okay, papaliwanag natin. Papaliwanag ko yung part na yan. Kasi yung pagpapaliwanag ni Attorney Neil dito, bagamat madaling maintindihan dahil napakagaling magpaliwanag nito, pero mayroon pang mas magaan na paliwanag. Ngayon, ang pinakamagaan na paliwanag niya, kasi medyo technical pa yung paliwanag ni Neil Abayon. Ang pinakamagaan na paliwanag dito, halimbawa dito sa NBI. Di ba yung sa NBI na part noong hearing, kasi yung kay Madriaga, wala na yung X na yun, bobo yun. Wala na, hindi na nga doon nila ipapatawag si Madriaga, mga bossing. So, ngayon, itong sa NBI, tumayo kasi dyan yung NBI. Yung NBI po, sila po yung nagsiserve as an expert. Oo. So, ipinakita yung mga tawag dito, yung mga yung mga Mary Grace Piatos, ganyan. Yung tawag dyan, yung mga pirma sa receiving noong pera na ibinigay doon sa mga intel officers, di ba? So ngayon, tumayo ang NBI dyan at sinabi ng NBI na ayon sa aming pagsisiyasat ay mukhang itong mga pirma na ito ay isang tao lang ang gumawa. Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, since pumunta dyan yung expert at sinabi niya na itong dokumento na ito ay mukhang dinoktor o mukhang kahina-hinala, lumabag na sila doon sa paghahanap ng probable cause.
Kasi dito pa lang, pwede na nilang sabihin na nanloko yung opisina ni VP Sara. Therefore, nandoon na tayo sa yung sa guilt beyond reasonable doubt. Pumupunta na tayo ron. Parang halimbawa, dyan sa NSA, di ba? Yung PSA pala na nandiyan dyan. Merong mga Mary Grace Piatos, mga pangalan, gano'n, di ba? Kasi ebidensya ito, itong mga receiving slip na ito, ebidensya ito eh. So patutunayan mo kung itong ebidensya na ito ng prosecution o ng mga nagpa-file ng impeachment, patutunayan mo kung ito ba ay accurate or hindi, yung credibility nitong ebidensya na ito, patutunayan mo kung tama ba o hindi sa trial na, o which is Senate. Bakit dito sa Congress, pinatunayan na ng NBI na itong mga pirma na ito ay tila mo, isang tao lang daw ang gumawa. O di ibig sabihin, kino-confirm na kagad ng isang expert which is NBI kasi gagamitin din yung NBI diyan sa Senado eh. Yung NBI din ang ipapatawag nila para i-check ito eh. Ginawa na ng Congress eh. So anong pang gagawin ng NBI? O yun ang problema. Expert ang NBI, sinertify ng NBI na itong mga pirma na ito ay mukhang isang tao lang gumawa. Therefore, para na silang nag-authenticate ng ebidensya which is ginagawa yan sa korte. Parang yung sa PSA, di ba? Yung pangalan na Mary Grace Piatos. Wala pong Mary Grace Piatos sa database natin. Dapat yung mga ganun, kung halimbawa ako, sa paniniwala ko, itong Mary Grace Piatos ay hindi totoong tao, i-confirm ko na yan sa PSA on my own. Tapos, alam ko na itong ebidensya na to, authenticated na to ng PSA. Pero syempre, hindi ko muna yung sasabihin. Hanggang makarating tayo sa korte at pag pinagsinta ko tong ebidensya na to and then an expert will prove that my evidence is legit. Doon ka na ngayon magkakaroon ng puntos ayon doon sa ebidensya. Dito pa lang sa Congress, ginawa na nila eh. So lumabag na sila doon sa pag-distinguish ng probable cause and pagkakandak ng mini trial. Yun yung pinakamagaan na explanation dito sa sinasabi ni Neil Abayon. Wait lang, huminto na naman eh. Okay, so going back, dito since expert na ang nagsasabi or nagte-testify, so yung pinaka-point po kasi dito ng expert witness na to is that yung mga signatories daw dito in numerous documents appears to be signed by the same person. Okay, so because of that, an expert already testified on the genuineness of these documents or of these signatures. Di pwede po yan ngayon i-argue, number one, na that is already a determination of the genuineness of the evidentiary documents na sinubmit po ng complainant. Diba, tandaan po natin when we say determination of evidence, that falls under the definition of a trial proceeding. Diba? So because of that, pwede i-argue ngayon ni VP Sara na nagkaroon ng encroaching on the sole power to try impeachment cases na dapat sa Senate Impeachment Trial Court lang yung Committee on Justice because of this expert witness na nag-review na nitong mga documents na to. Okay? So, ibig sabihin, this can be a ground for another technical issues sa Supreme Court. Hindi ba ingat na ingat sila? Probing question only. Clarification question only, no probing question. Doon sa part na yun, pwedeng nag-adhere sila, pero hindi nila alam na lumalabag na pala sila doon sa ibang aspeto dahil dito sa mga pagpapatawag nila sa NBI, pagko-confirm nila sa NBI na ito ay legit, palpak itong itong mga pirma na ito. Yung mga pangalan ng mga tao na nag-receive dito walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate. Which is ginagawa lang yun sa trial, which is sa Senate. Ginawa na nila sa Congress. So paano na? So ibig sabihin, lumabag na yung Congress doon sa mga teknikalidad. Hindi naman nila dapat ginagawa, ginawa pa rin nila. So merong abuse of discretion. Merong paglabag sa batas. Then pangalawa, since lumampas na nga rin po sa evidentiary threshold, probable cause lang dapat, pero yung pinapag-usapan na dito will fall on clear and convincing evidence nga or beyond reasonable or evidentiary threshold na required lang dun sa preliminary phase ng impeachment sa Committee on Justice, which is probable cause nga lang supposedly. Pero dito, they already encroach on clear and convincing evidence up to beyond reasonable doubt, which is dapat nga po Senate na rin yung mag-determine at mag-review nun. Diba? Kung whether or not yung evidence ba is sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. So yan po yung mga possible arguments as to this. Kaya posibleng matawag talaga na mini trial na yung nangyayari sa House of Representatives. Okay? And then isa
isa pa po pala, idagdag ko na lang din. In this situation po kasi, since again, dinedetermine na nga yung genuineness nito ng expert witness, so pag iakyat po ngayon yung impeachment case sa Senate Court, tapos i-receive na ng Senate Court yung documents, pag tanggap po nila yon, nagkaroon na ngayon ng determination nga of the genuineness of that document, di ba? So pag sabihin ngayon ng Senate na hindi yan genuine or ipa-verify pa nila o reviewin nila ulit, ang dating niyan ngayon parang baka may ginagawang protection yung Senate, di ba? In the eyes po of the political observance dito sa impeachment process. So yun yung another issue rin na kailangan tingnan kasi yun nga, it is bordering on mini trial, encroaching on trial proper, plus the mere fact na yung impeachment process is quasi-political, di ba? So madaming mga political observance talaga dyan, the Filipino people. So because of this, pag-receive ngayon ng Senate, ay baka ma-politically persecute din yung senators kung magkaroon pa sila ng mga question and answer in relation to these documents nga na verified or reviewed already by an expert from NBI. And then isa pa po kung let's say i-present ni VP Sara yung legal position niya and evidence niya because naglabas na or nagkaroon na ng expert witness dito ngayon. So in simple terms, kung mag-rebut po si VP Sara dito sa HOR levels, House of Representatives level, that will also now be bordering on a trial process kasi magkakaroon na ng full determination ngayon ng mga legal positions and mga legal evidence and arguments ng parties, di ba? So mapapagbangga na ngayon yung full arguments and defense ni VP Sara versus these allegations. Pero yun nga po, like what I explained earlier, dapat probable cause lang yung tinitingnan. So kung may sapat na probable cause, dapat tinataas na yan siya sa Senate. So yan po yung mga pwedeng i-argue talaga ni VP Sara. Because if she will be presenting all her arguments and defenses, edi parang wala ng purpose ngayon dun sa Senate, diba? Kasi nagkaroon na ng legal determination sa HOR level pa lang. Okay, so yan po yung first na tingin kong possible argument ni VP Sara in relation to that mini trial issue. And then yung pangalawa po dyan is because of the multiple hearings po na ginagawa ng House of Representatives despite them having declared the impeachment complaints as sufficient in form, substance, and in grounds nung March pa po or a month ago na. Diba currently nagkaroon na po ng isang clarificatory. Yan yung sinasabi ko mga bossing ha. Yung right to speedy trial, parang ganun. No? Ibang term yung gagamitin ni ano, pero yun yung mas maiintindihan natin eh. Kasi last month pa na ano na yan, na pagbotohan na ng Congress yung sufficiency in form, substance, and grounds. So ngayon, ang pang-apat na nga lang yung probable cause. So dapat ang hinahanap na lang nila dito yung probable cause. O kung yung mga ebidensya ba na ipiniresinta ng mga complainant, ano ba, sapat ba para ma-impeach si Inday Sara? No? Kasi hindi naman Congress magsasabi kung may nilabag ba si Inday Sara o hindi. Ang gagawin lang ng Congress is i-check yung mga ebidensya na ipinipresenta ng mga nagrereklamo and doon ba sa mga ebidensya na ipinakikita nila whether totoo yun o hindi, impeachable ba yung ginawa ni Inday Sara? Kasi hanggang doon lang talaga sila. Ngayon, kung impeachable yun, napagbotohan na natin, dapat umandar na yan. Dapat napunta yan sa Senate para magsimula na. Pero the fact na nagpatawag pa sila ng hearing ng una, okay na yun. Nagpatawag pa sila ng pangalawa, may pangatlo pa at pwede pa magkaroon ng pang-apat, trial by publicity na yun. Sinisiraan nyo na lang yung sinisiraan nyo na lang yung inaakusahan. Hindi ba? Kasi nga, may reklamo, may ebidensya yung nagre-reklamo. Kung ano yung ebidensya nung nagre-reklamo, i-check mo, sufficient ba itong ebidensya niya? Okay. So, dahil dito sa ebidensya na to, lumabag na si Inday Sara sa public, ano ba yun? Yung betrayal of public trust. Dahil dito sa kay Madriaga, lumabag siya sa corruption. Ba? Dahil dito sa confidential funds, dahil dito sa mga Mere Grace Piatos na ito, lumabag siya sa sa culpable violation of blah blah blah. Regardless kung totoo itong ebidensya na to o hindi, dapat na yan, dumidiretso na yan sa Senado. Sa Senado na yan pagtatalunan, uusapan, pagdidesisyonan whether yung ebidensya ba nung nagpresenta ng ebidensya patok, pasok, yung ebidensya naman na pang-block noong depensa mas malakas kaysa doon sa ebidensya na ipinakikita noong mga nag-akusa. It's up for the Senate Impeachment Court to decide. Not the Congress. So ngayon, kung pinapahaba mo pa, ipinakikita mo pa yung mga ebidensya na hawak nitong mga nagsasampa ng kaso, ibig sabihin, tinatrial by publicity mo na yung tao. Nilalabas mo yung mga di umano, yung mga hindi pa man confirmed na inaakusa sa kanya. Gusto niyong sumagot siya, pero dahil nga matalino siya,
Hindi siya sasagot dyan dahil hindi nga yan yung korte kundi sa Senado. So dahil pahabain nyo ng papahabain to dahil alam nyo naman na hindi siya a-attend. Sisirain nyo na lang yung kanyang reputasyon. Ito ang problema. Kung ako yung prosecutor, hindi ako papayag na gawin niya ng Congress. Bakit? Kasi nga, ibig sabihin, yung Congress ayaw nilang manalo itong mga nagdidemanda. Bakit? Ayaw nilang manalo sa kaso, ayaw nilang manalo sa impeachment itong mga to. Bakit? Kasi nga yung ebidensya na meron, kasi dapat kasi yan, kapag meron kang, di ba sabi ko kasi sa basketball, kapag meron kang play, hindi dapat alam nung kalaban mo kung ano yung play mo. Kasi pag nalaban nung kalaban mo kung ano yung play mo, alam nila kung sino yung titira ng bola. Alam nila kung sino kung kanino yung bola mapupunta at kung iti 3 points ba niya yan, ida-drive ba niya yan. So kung ako yung dito prosecutor, hindi ko ilalabas yung ebidensya ko. Oo, kasi nga pag nilabas ko yung ebidensya ko, edi parang pinakikita ko na yung plano ko, edi nakakapaghanda ngayon yung kabilang kampo kung ano yung pangkontra nila dito sa mga inilalabas ng Congress na ebidensya na meron yung prosecution. So ibig sabihin, ayaw din nila or alam nila na mahina itong mga ebidensya na to, it will not go push through or it's not enough to convict Inday Sara sa Senate. Kaya ginagawa nila, kakandak na lang sila ng mahabang hearing in the hopes na makahabol sila ni Robredo sa survey dahil masiraan nila si Inday Sara. Maling-mali yung kay Madriaga Kung ako nga sa kanila, dapat yung kay Madriaga hindi na nila pinagsalita kasi tingnan mo, dito pa lang nalaman na nagsisinungaling si Madriaga. Di pagdating ng Senate, doon magkakaroon ng cross-examination ng cross-examination sa mga testigo o yung mga senador na nakalagay na sa isip nila ngayon pa lang na si Madriaga sinungaling. Di wala na kagad. X na kagad yung depensa na yun. So kung ako yung gusto ko talagang makulong si Inday Sara, ako yung nagsasampa ng kaso, magagalit ako. Walang niya naman kasi pinatawag nyo pa Pinagsalita nyo pa di nabawasan patuloy tayo ng isang pwedeng ikapanalo natin sa kaso. Dahil na-expose si Madriaga na sinungaling so yun. April 14, tapos may scheduled pa po sa April 22 and 29. So there are a total of 3 so far na scheduled. Hindi pa natin alam kung later on dadagdagan pa, di ba? So pag ganyan po na may 3 pang hearings and a possible addition pa in the future, despite na it was already declared previously as sufficient in form, substance, and in grounds, pwede po sabihin na yung mga ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice, yung mga hearings na yan, is simply for trial by publicity. Para magkaroon ng political persecution on the side of VP Sara Duterte which could possibly affect her political capital or political reputation in the eyes of the Filipino people. And kaya ko po kino-consider yung point of view din ng Filipino people because of the nature po of impeachment proceedings. Diba? Yung definition po niya is sui generis, quasi-political, quasi-judicial, quasi-legal. Diba? So yung sa quasi-political po, dun papasok din or pwede rin natin i-argue na pasok din po dun yung mga ordinary members of the taong bayan who are political observants in the impeachment process, 'di ba? So kung in the eyes po of a reasonable political observant na hindi po pro VP Sara Duterte, tapos tingin po niya ay trial by publicity na 'yon. So in the eyes po ng mga taong ganoon kung nagiging trial by publicity na, therefore pwede i-argue na it is also encroaching na on the powers of the Senate to try and decide impeachment cases, 'di ba? Kasi yun nga po kung sa mata ng reasonableng tao, yung House of Representatives ay gumagawa ng trial by publicity, di dapat iakyat na po sa Senado para masunod talaga yung directive na Senate lang talaga dapat yung gumagawa. Once gumagawa na po ng mga procedures or matters in relation to trial proceedings. Okay, so yan din po yung isa pang reasonableng tao, yung House of Representatives ay gumagawa ng trial by publicity, di dapat iakyat na po sa Senado para masunod talaga yung directive na Senate lang talaga dapat yung gumagawa once gumagawa na po ng mga procedures or matters in relation to trial proceedings. Okay, so yan din po yung isa pang pwede gamitin na argument ni VP Sara. So itong second argument, I will be honest with all of you, medyo stretched po to na argument, but because of the nature of the impeachment process being sui generis na may quasi-political angle, tingin ko naman po kung ako lang tatanungin talaga ninyo, dapat i-consider din po yung pananaw or point of view po ng mga ordinary members of the Filipino people because yung impeachment process kasi hindi lang siya purely penal in nature, di ba? Kasi we have to remember, lalo na po in this case, yung impeachable officer is an elected officer. Therefore, yung mga right to vote din po ng mga sumuporta sa impeachable officer na yun ay nakataya din. It is not simply about removing that officer kasi pag na-remove siya, in effect, that is also a disenfranchisement of the support or the vote of those Filipino people who voted for that impeachable officer. So yan po yung position ko, kaya tingin ko pwede rin to
to gamitin na argument. But again, I will admit to all of you na medyo stretch to siya na argument. But nevertheless, I think it is still a good argument kung let's say ma-discuss talaga to sa Supreme Court. I'm hoping ma-discuss din po talaga to sa Supreme Court para mas maging klaro talaga kung ano ba yung limits ng quasi-political na definition ng impeachment process. So in simple terms po, yung point ko sa argument na to, hindi po pwede magtago sa mga legal terms or legal jargons yung Committee on Justice. Kasi 'di ba, alam naman po natin in interviews tinatawag po nila na this is simply a clarificatory hearing for purposes lang of probable cause. Pero yun nga po, kung sa mata at pananaw po ng mga Filipino people ng reasonable political observance na hindi po bias ay trial by publicity na, edi hindi po pwede magtago-tago lang sa mga technicalities. Because again, sui generis po yung impeachment process, may quasi-political aspect po siya. Therefore, yung Filipino people as the people who elect their leaders ay dapat makonsider din in these proceedings. And then yung last po na pwedeng argument ni VP Sara dito is yung tinatawag na right to speedy disposition of cases. So ipakita ko po sa inyo yung sinabi or diniscuss ng Supreme Court in relation to that dun sa Duterte versus HOR, the 2025 case. Yun na, right to speedy disposition of cases. Kailangan mabilis. Kapag ka, sufficient informed substance grounds and may probable cause na, pasa na kagad yan, pass break na. Hindi na kailangan pang mag-set ng pangalawa, pangatlo, pangapat na hearing. Hindi na. Umpisa pa lang, alam nyo na kagad kung sufficient or may probable cause. Pasa na kagad doon sa korte. Ngayon, kung hindi nyo pa ipapasa yung korte, yung right to speedy disposition of cases, inano ninyo yan. Hindi ninyo sinunod or nilabag ninyo yan. Pag nilabag ninyo yan, yari kayo dyan. Ibig sabihin, nilabag na naman ninyo yung karapatang pantao at yung batas. Ibig sabihin, yari na naman kayo sa Supreme Court niyan. Quick break lang mga kasimor, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 4 liking and subscribing this video. So tanda, 3 po siya. So this one po. First, the impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Kaya ako nasabi kanina, dapat kinoconsider din po yung point of view or yung observations ng mga taong bayan who are political observants. Diba? Anyway po, going back, it may be sui generis but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases applies to the entire impeachment process. Okay? So going back po dun sa argument na gusto kong i-discuss, when you say speedy disposition of cases po kasi, dapat mabilis ma-dispose yung mga cases even in quasi-judicial and administrative proceedings. So this is a constitutional right po kasi. So dito po natin yan makikita, Article 3 Bill of Rights, Section 16. So this one. Ano ba ibig sabihin ng sui generis? Ang ibig sabihin ng sui generis, mga bossing, Latin siya. Latin phrase meaning of its own kind or unique. Unique itong kaso na ito, pero kahit unique ito, kailangan sumunod pa rin sa batas. Ganun. This case is unique. In law, it can mean a situation or right that stands on its own special classification. Natatangi, pero kailangan sumunod pa rin sa batas. Ganun siya. Po. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. So yung maganda na lang po dito, at least kinlarify po ng Supreme Court na even in impeachment, may right to speedy disposition of cases din po. So yung pinaka-point ko lang po talaga dito, since matagal nang na-declare as sufficient in form, substance, and in grounds yung case. Ano naman yung quasi-judicial? Ibig sabihin naman ng quasi-judicial, ano na siya, para siyang performs function similar to a court. Not actually a part of the judiciary but function similar as a court. Ganun po yung ibig sabihin ng quasi-judicial. Para na maintindihan natin. Ano yan? Nag-iimbestiga rin sila, nag-hearing, tumatanggap ng ebidensya, nagde-decision din sila sa mga kaso, pero hindi sila korte. Ganun po siya. Makita Article 3 Bill of Rights, Section 16. So this one po, all persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. So yung maganda na lang po dito, at least kinlarify po ng Supreme Court na even in impeachment, may right to speedy disposition of cases din po. So yung pinaka-point ko lang po talaga dito, since matagal nang na-declare as sufficient in form, substance, and in grounds yung case, therefore, dapat inakyat na siya sa Senado kasi sufficient na nga po, diba? When you say sufficient in form po kasi, ibig sabihin na sunod
sumunod yung form requirement na may verification, signed by the parties. And then when you say sufficient in substance, ibig sabihin yung facts ng case ay sapat to constitute an impeachable offense. So that is in relation po dun sa mga evidence din na naka-attach. And then sufficient in grounds, it means yung impeachment complaint has sufficient grounds to constitute as an impeachable offense in relation to the evidence and the facts and ultimate facts na pinrovide po sa complaint. Diba? So yan po. So because matagal nang na-decide yun, pero ngayon may mga clarificatory hearings pa na ongoing, tas hindi natin alam kung magdadagdag pa sila ng mga clarificatory hearing dates after April 29, di pwede po yan i-argue ngayon ni VP Sara na there is a violation of her right to speedy disposition of cases. Okay? And then idagdag ko na lang din po in this discussion, dito rin po natin makita yung diniscuss ko before na medyo magulo po yung rules of procedure ng House kasi inuna nila nilagay doon yung sufficiency, yung declaration, yung sufficiency in form, substance, and in grounds. Tapos biglang may hearing sa baba, tapos may subpoena doon sa baba. Pero after nun, wala nang period kung saan pwede mag-respond formally si VP or yung respondent to those new mga allegations sa posibleng lumabas doon sa pag-subpoena and pag-conduct na ng mga clarificatory hearings. So because of that, pwede po talaga ma-argue na yung Section 7 pababa doon sa impeachment proceedings ng House of Representatives ay unconstitutional kasi there is a room for abuse because of that provision. Nasa Section 7, yung sa may latter portions, pwede nga magkaroon ng tinatawag na fishing expedition. So yan po yung mga magandang makonsider dito. So going back po, again, i-reiterate ko lang, speedy disposition of cases, yung posibleng na violate against a respondent in this case kasi matagal nang na-declare, so bakit nagkakaroon pa ng verificatory hearings? And because of the medyo magulo nga na setup ng rules, pwede rin mapa-declare as unconstitutional yung provisions na yon because there is room for grave abuse, diba? And then kung tatandaan po natin in the Duterte versus HOR case, ito pong kaso na to, yung Supreme Court po dito, diba, they provided a different interpretation from some terms, some legal terms in relation to impeachment. So yung katulad po dito, yung sa definition of session days, in impeachment po, dinefine nila na yung session day in impeachment is equivalent to a calendar day at hindi yung regular legislative session day kung saan kung nagbe-break lang or suspended yung session, kahit na matapos yung isang araw, hindi pa rin yun considered as one session day. Ganun po yung regular na legislative session day. But in this case, ang sinabi po ng Supreme Court, one session day in impeachment is equivalent to a calendar day. And again, i-flex ko lang po ng konti. Diniscuss ko rin po yun then in the mga last year videos ko yung tungkol dun sa session days na yun. Ayan. O, di ba napakagaling ni Attorney Neil? Pasalamatan natin si Attorney Neil for helping us understand kung ano po ba talaga yung mga vina-violate ng House of Representatives patungkol dito sa karapatan ni Inday Sara to due process. Hindi na sila sumusunod sa proseso. Gumagawa na sila ng sarili nilang mga rules na pagka sinita naman ng Supreme Court, sasabihin na naman nila, inaapi na naman sila. Hindi ba? At least kayo mismo narinig ninyo at naipaliwanag natin sa mas magaan na paraan. Kasi maganda na yung pagkakapaliwanag ni Sir, Tagalog, pero syempre gumagamit pa rin siya ng mga terminology. Siguro kung araw-araw ka nanonood sa kanya, baka previous na ipaliwanag niya na yun. So ina-assume niya siguro na maintindihan natin yung quasi-judicial, yung sui generis, di ba? Pero syempre, kailangan pagka yung mga ganyan, lalo na Latin, di naman, English nga, nahirapan tayo intindihin, Latin pa. So kailangan talaga na ipapaliwanag ng maigi yan. So at least, kahit papaano, tayo in our own capacity at in layman's term, na ipaintindi natin sa inyo, I think maliwanag na ngayon sa inyo, sa ating lahat, at i-share ninyo ito para maliwanagan din yung iba, na yung Congress nagtatrial by publicity na lang talaga. And kung tatanungin mo yung sarili mo bakit sila nagta-trial by publicity, it's because yun lang, publicity lang talaga yung hanap nila. Good and bad publicity, still publicity. Pero itong ang masama nito, nadadamage yung reputation ni Inday Sara. Well, this cannot last for long. Kailangan talaga ni Inday Sara ng mga katulad natin, tayong mga Pilipino na i-counter lahat itong ginagawang kabulastugan, paglabag sa batas at karapatan ni Inday Sara na magkaroon ng due process. At paninira kay Inday Sara. Kailangan talaga natin labanan ito by means of i-content ito, i-expose ito, humingi tayo ng tulong sa mga nakakaalam katulad ni Neil Abayon na isang lehitimo na abogado at i-share, i-like ninyo itong mga video na to. Yun lang yan. Diba? Sana nag-enjoy kayo mga bossing. At maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala